At this point, may makakausap po tayong political expert to weigh in on the recent developments in Congress. Magandang araw po sa ating UP Los Baños Professor Antonio Contreras. Sir, magandang hapon po. Lourdes Vera again at si Denise Tan po. Magandang hapon po, sir. Mas maganda pa kayo sa hapon. Yun, si Denise, kita mo. Sir Tonton, okay, nag-post siya kahapon. Mahiya naman kayo, Oo not nga referring to mga contractors. At Kasama na sila doon. Ay, kasama kasama sila. na rin. Oh. Dapat may bagong term for that eh. Kontratistang kongresista. Ay, nako. Opo. Kundi doon, obviously, sa impeachment kahapon. Sir Ton, meron kayo interesting na point na ni-raise, ano? Very philosophical eh. Paano mo i-archive o kahit anong gawin mo sa isang motion na kung ab initio did not exist to begin with? Pwede pong ano po sa inyong argumento, sir? Actually, kung titingnan kasi natin, marami din ang dapat na busisiin dito na constitutionality issue. But not on the part of the House, but on the part of the Senate. Kasi yun nung una, bago natin puntahan yung tungkol sa ab initio na yan, yung wala naman talaga ng pag-usapan natin kung ano yung ginawa nila kahapon. Hindi sila nag-reconvene as an impeachment court. Opo. Kung matatanda natin. They were talking as if they are in a legislative session. And so very particular kasi dyan ang Article 11, Section 6. Na bagamat ang Senado ang siyang may sole authority to try and, the impeachment case, they have to be sworn. So ang tanong, if they have not reconvened, then what is the legitimacy of their actions? So if they have not reconvened, then why do they talk about the impeachment process? How can even a motion to archive or dismiss be entertained? And worse, Senator Marcoleta has not even taken his oath as member of the impeachment court. Very clear din dyan ang Article 11, Section 6. So kung talagang consistent tayo sa paghihimay, pag ninitpick sa constitutionality of the process, then this itself is a glaring violation of the constitutional provision. Because the Senate sitting as an impeachment court is different from the Senate on ordinary days. Yesterday, may nakita ba tayo na mag-move na mag-reconvene? May nakita ba tayong nag-oath ang mga bagong halal na senador kasama sa Senator Marcoleta? Wala. So I think that's one thing. The other thing that we need to talk about is the fact that, remember, what is the decision of the court? The decision of the court is that this is void ab initio. Walang impeachment kasi hindi nga violate niya nga yung 1-year ban rule na. So therefore, ano yung kanilang i-archive kung wala naman talaga impeachment case? Why can you what is there to archive? And then that point number 2, kung tutandaan natin, ni-remand ng impeachment court yung impeachment sa House, right? Niremand yun. Wala sa kanilang kamay. So para mabuhay ulit nila yun sa kanila, kailangan mag-reconvene sila sa impeachment court to take back the case from the House. So again, anong kanilang in-archive when the case, number 1, based on the court, kung titingnan natin sa perspective ng Supreme Court, it is void ab initio. Kung titingnan natin sa fact na nakaremand dyan sa House, para mabuhay ulit yan, magkaroon sila ng ma-acquire ulit nila jurisdiction, that they have to first to reconvene and have a motion to take it back from the House. So it's simply, these are things that are procedural, but remember, we are now not talking about the merits of the case. We are the downfall of the fourth impeachment complaint is because it is procedurally infirm, according to the Supreme Court. And so now, the way it was disposed by the Senate is also procedurally infirm. It is unconstitutional. They decided on it as a Senate, as a legislative body, and not as an impeachment court. Oy, Sir Ton, okay, yung presence ng ilang mga framers of the Constitution na nasa gallery kahapon, sana, nung pinoint out po na nandun sila, magandang idea kaya yung tinanong sila, Sir, ano ba talaga ibig sabihin po ninyo sa bahaging to? Kasi more than mere interpretation, ito yung magsasabi, maglilinaw. Sir. Well, it was basically on the part of the senator to have made a motion to allow
this to become resource persons kasi ano naman yun procedural. Pwede naman silang pagsalitain, parang kung korte yan, parang friends of the court. Pero hindi para bagang parang i-ambush mo naman yung mga tao, nanood lang sila doon, papa-testify mo na. But I'm sure if had they been given the opportunity, Pero hindi, hindi po sa ordinaryong trial kasi it's a species unto itself. Sabi nga nila, ibang klase po siya. Yung sui generis sa sinasabi po, Sir Ton. So anything pwedeng mangyari. No, that's wrong. It's sui generis, but it's still within the Constitution. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang kanilang gawin. Nakalagay. Kahit hindi sila manumpa, ibig sabihin niya, sui generis. Hindi pwede naman nasabihin nila na kahit kahit hindi kami mag-reconvene, pwede yan kasi sui generis yan. That's wrong. Pero so, sui pag generis, nakarob but na po within sila, the ibang bounds of the usapan na yun, Sir Constitution. Ton. Sir? Po. Yes. Apo, okay. So, assessment po sa at least yung efforts po ng minority. Ano po masasabi po ninyo dito, sir? Actually, kung tutuusin, Lord, ang archiving at saka ang tabling halos naging pareho lang naman ng epekto. In fact, naging better pa nga nung ina-archive lang. Kasi kung tinable mo yung motion to dismiss, ang effect sa parliamentary procedure ng table, you're going to take it back next meeting. Iti-table mo pero ang archive, andyan yan, hindi mo naman pinatay, buhay yan Kapag kasi nilagay mo sa freezer, nilagay mo lang na pwedeng buhayin. So technically, walang na-dismiss na impeachment complaint. So in effect, hinihintay talaga nila ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration. And in fact, ang Korte Suprema ngayon, hindi na rin pwede mag-argue na mooted na ang desisyon nila. Kasi paano mamumut, wala namang na-dismiss na kaso. Na-archive lang. Ibig sabihin, kaya na-archive, at kung titignan mo sa statements ng mga senador kahapon, para kung sakali mang mag-reverse ang Supreme Court, pwede pa nilang buhayin. So, ibig sabihin yan, hindi na pwedeng imut ang kaso. Kasi ando na yung diskurso na pag magdesisyon ang korte na unanimous na baligtad, hindi nila yung desisyon nila, hindi naman kailang unanimous pong pabaligtad. All you need to do are 8 members of the court. Opo. So, pwede pang buhayin. So, technically, walang ang impeachment complaint na andyan pa. Of course, siyempre, yung tao na wala na ng loob, yung mga congressman, siyempre, sasabihin nila talo na. Pero technically, ideally, it is possible, lalo na at ang motion for reconsideration nakabase sa factual claims, hindi lang naman legal opinion Factual claims kasi may claim ang Supreme Court doon sa desisyon nila na mali factually. Na yung sequence ng events na claim doon sa ruling na hindi nagkaroon ng botohan, mantalang nagkaroon ng botohan. Actually, nauna pa nga yung kesa doon sa archiving ng unang 3 complaints. So technically, ito ay factual. So, may clear na it's no longer it's not just an issue of interpreting the law. It's an issue of having bakit ba ang isang West pwedeng baligtarin ang desisyon upon MR kapag may bagong facts na lumabas? Di ba yan ang isang basis? Bagong fact ito. Mismong yung ABS-CBN nagsabi, wala kami sinasabi na walang botohan. Di ba? Sila yung na-cite sa court, sa desisyon. Wala daw sila sinasabi na walang botohan. So may botohang nangyari. So on that alone, perhaps there is a possibility that if the best thing is ma-reverse. Pwede rin magdesisyon ng korte, hindi ayaw namin i-reverse, papalitan lang namin prospective ng application ito. Hindi na pwedeng i-apply in the past. O therefore, pwede rin ganon. Hindi namin babaligtarin, i-apply pa rin yan, pero dahil nga binago namin ng standard, nakita namin na tama nga naman na dapat ito ay hindi i-apply sa current impeachment, sa future impeachment ang apply. That's also possible. Na hindi sila nag-reverse on the substance, dun lang sa effect ng kanilang judgment. So, maraming pwedeng mangyari. Hindi pa tapos ang laban. Sorry, Prof, just to clarify, so if they don't decide to reverse it, so parang kailangan po ba ng panibagong filing po ulit? Well, kung hindi sila mag-decide na reverse, the archive pa rin yan. Kung anong basis para buhayin yan kung hindi naman ni-reverse. But they can now file a new complaint after February. Sa February 6. Sa tingin niyo, sir,
na warranted ho ba yung medyo significant amount of time sa debate kahapon na parang may, kumbaga sabi na ba, parang pinangungunahan nila kung paano magdidesisyon yung korte na parang, eto may unanimous decision dati, ni-reverse yung sarili. Tapos may mga kung ano mga comparison pa kung may pag-asa ba yung mga manliligaw, Oo. etc. Alam mo marami, kaya nga ako ayoko nang hindi na ako nakinig kahapon kasi sumasakit ang ulo ko. Opo. Sumasakit ang bang squat. Alam niyo naman dati kalbo ako, ngayon may buhok na ako, kaya may bangs na ako na pwedeng hilahin at sumakit. Opo. So, hindi ko na lang sila pinanood kasi marami akong mga narinig na hindi dapat lumabas. In fact, kung ako yung Senado, dapat hindi ko itinuloy yung meeting kahapon. Kasi may MR eh. Oo. Parang to respect the House and the Senate and the Court, dapat wag na muna natin pag-usapan yan. We can talk about other business. Let's talk about when they have already a decision. Parang gano'n eh. Parang naiwasan na lang sana natin tong ganito, naging klaro, meron ng desisyon ng korte sa MR. Ano ba naman yung maghintay ka ng 10 araw? What's so different with waiting for 10 days or 15 days? Kapag hintay nga sila ng ilang buwan. February pa sa kanila binigay yung complaint. Ano na ba ngayon? July na. August na. Nakapaghintay kayo ng fourth week na ganung kahaba, bakit ngayon biglang nag-fourth week ng ilang araw lang, di ba? Na parang bakit hindi kailangan na maghintay para naman igalang una ang House, sapagkat ang House naman ang kumbaga sa ang House ang sinita ng korte. Sila yung sinabihan na mali ang ginawa nyo. Pagbigyan sila ng pagkakataon na madepensa ang sarili. Pangalawa, bigyan ng galang, itong mga to, laging sinasabi nila, igalang natin ang korte, igalang natin ang korte. Eh, ang ginawa nyo kahapon, hindi nyo ginalang ang korte kasi may MR, at bukod sa may MR, nagbigay na ng instruction doon sa mga abogado nag-file ng kaso at saka kay Sara Duterte na sumagot, di ba signal na yun na pinansin ng korte yung MR? Bakit? So, ano yung pagmamadali? May hinhabol na deadline? Ano ba? Hindi man naman pwede naman siguro upuan muna yan and then we could have been spared of this drama. We could have been spared of a Senator Amy Marcos doing something so unprofessional and uncalled for. You know, talking about changing the speaker. That is already a parliamentary misconduct. Someone can even file an ethical complaint against her for that. Oo. Sir, okay, curious lang ako sa punto de vista ng isang teacher ng political science. Na ipapaliwanag yung iba't ibang bahagi ng ating gobyerno. Halimbawa, paano po ituturo itong ganito? Citing current events as example sa theory. Sanay na kami magturo ng dysfunction sa political science. Sanay na kami magturo ng democratic deficit. May mga words kami dyan, democratic deficit, institutional dysfunction, institutional failure, di ba? Eh, marami ng example ngayon. Nadagdagan na kami ng arsenal sa policy ng pagtuturo on how not to do politics. Ganda. Bigyan na natin ng hope ang susunod na henerasyon. Okay, maraming salamat again sa oras po ninyo. Professor Antonio Contreras. Thank you, sir, again. Thank you for having me.